Annyeonghaseyo, Yorobon. This is Opa Waldo. And today's video, ibabahagi ko po sa inyo ang isa na namang grammar, na mahalagang grammar na dapat nating malaman kung paano natin ito gamitin, saan natin idugtong, paano yung flow ng sentence pag mayroon tayong makita na ganitong grammar, no? So here we go. It is the un and nun. The un and nun is our topic marker. Meaning, ano pala ito? Topic marker pala ito, no? So, yung un-ano natin guys, it is used to introduce the names or occupations and many more, etc. Okay? So, meaning, pag mayroon tayong nakita na un at nun na nakadikit doon sa topic of the sentence, so, ano lang pala ito, marker? So, madali natin siyang matukoy ang pinag-uusapan or ano ba ang pinag-usapan ng sentence na yan kung alam natin na ito pala ay a topic marker. Okay? So, let's go the example. The imon example, no? So, 저는 학생이에요. So, nakita na naman natin yung 이에요. So, yung 이에요, na-discuss ko na po sa inyo yung paano gamitin si 이에요 at saka si 예요. Okay? So, 저는, when you see 저, meaning, I am. Okay? So meaning it refers to you, no? So 저는 or ako, no? Okay? 저는 학생이에요. So meaning guys, saan po dito yung topic marker? So ito po 'yon. The topic marker is nun. Bakit nun? So yung nun natin, ididikit natin siya to the word ending a vowel. So lahat ng words na nagtatapos ng vowel na letter, so yung nun ang ididikit natin. Okay? So, kabaliktad, kay un, si un naman, ending i consonant. So, consonant letter. So, first and foremost, kailangan nating i-familiar yung consonant at vowel. Ano po ba yun? So, kailangan yung i-memorize, familiarize, para mas madali mai-apply yung grammar ng mga basic, no? Yung basic grammar ng Korean. Basic pa lang tayo, guys, no? Nasa ano pa lang tayo sa kumbaga parang elementary, no? Grade 1, grade 2, ganun. Okay? So 저는 학생이에요. So here we go. 저는 I no 학생 is 학생 is student. No? So I am a student, no? 저는 학생이에요. Okay? So another example, so this one, ka and na, no? 여기는 어디예요? So meaning, kasi patanong to, kailangan with feelings yung pagtanong natin para ma-identify na patanong pala yan. Okay? So 여기는, so yung yogi, ang meaning ng yogi is here, no? Dito, no? Here, dito. So, yogi nun. So, yung yogi natin, nagiging topic of the sentence, na topic of the questions. Kung baga, nun yung idugtong natin because what? Because yung yogi, nagtatapos ng letrang E, and letrang E is a vowel letter, no? That's why, 여기는 어디예요? 여기는 어디예요? 어디. Ano ba ibig sabihin ng 어디? 어디 is an interrogative questions which is means where, no? Saan? Ito ay dito, here, no? Here, where, okay? Yeyo. So patanong. So meaning, where is this place? Or anong lugar po ba ito? Okay? So ang sagot ni na is 교실, no? Meaning ng 교실 is our classroom. Classroom is 교실 in Korean, no? So 교실이에요. So use 이에요 kasi nga 예요 yung patanong, so 예요 din yung sagot. Okay? So maraming nag-aaral na nagkakalituhan dito eh. So sa exam guys, na IPS topic exam or topic exam, we have also to consider to understand, no, yung tanong. Ano ba yung minsan may mga ano
may mga palatandaan lang na, yan pala, so yeyo, you're using a question yeyo, so that's why, yeyo din yung, isasagot din natin. Okay, hanapin natin. So, kyoshil, from the word hakyo. Siya naman. So, hakyo. Okay, hakyo is school. School, paaralan, okay? Hakyo, kyoshil. So, one way to study, ako, nung nag-aral pa rin ako ng basic, no, ng Korean, is, binabantayan ko yung mga palatandaan. May mga palatandaan eh. So, para mas mabilis yung pag-memorize mo, familiarize mo ng mga Korean words and vocabularies, kailangan matandaan mo yung may mga syllables na kailangan mong, ito pala, syllables to. So, connect lang, gano'n, no? So, okay. So, tapos na tayo dyan. So, ulitin ko. 여기는 어디예요? 교실이에요. Okay? Another example. Take a look for this. So, ito, pangalan na naman ng tao, no? Jason. Jason, no? Jason. So, Jason, dahil si Jason is a names of a person. Or, this word is ending with a what? Consonant. Consonant letter N. Consonant letter N, that's why automatic yung idudugtong natin is si topic marker noon. Okay? So, Jasonun. So, yung pagbasa na dito, yung letter N followed by magiging Jasonun. Okay? Jasonun, it is our topic marker. No, the topic marker. Topic marker. Okay? Jasonun, then Migok. Ano po ba yung Migok? Migok is America. When you say Migok, America. Okay? And Migok, America. And Saram. Saram is a person. Okay? So, na-discuss ko na po sa inyo tungkol po sa the country or the country plus a person equals to nationality. So, nationality, anong nationality ng America at person? Meaning, it is American people. Or Americans. Okay? Americans. Okay? So, meaning, Jasonun, tinatanong dito Migok saram iyeyo. So, meaning, Jasonun, Migok saram iyeyo. So, si Jason ba ay isang Amerikano? No? So, yung sagot naman, so, assuming ito, ne, so yes. Ne is yes. Okay? Anio is no. Ne is yes. Okay? Jasonun, 미국 사람이에요. So, meaning, si Jason po ay isang Amerikano. Okay? So, madali lang po guys, no? Madali lang po nating matukoy kung saan at paano ilagay ang topic marker natin. No? So, tandaan natin palagi na kung yung words na sinusundan, no? Kung words na, or the topic of the sentence, the topic of the sentence ending with a consonant, si un yung idudugtong natin. Pag ending with a vowel naman, so you're going to add, or you're going to connect the nun. Dito, un, dito naman, nun. No? 저는 학생이에요. 제서는 미국 사람이에요. 네, 제서는 미국 사람이에요. Okay? So, that's, sana mayroon kayong matutunan about, kahit basic grammar to guys, but somehow, it helps us a lot. Kasi, hindi po tayo mapunta doon sa magiging tsare o maging marunong na in Korean kung hindi natin malalaman yung pinaka-basic. No, paano natin i-conjugate, paano po natin siya idudugtong sa mga when we create sentences, no, when we are going to make questions. So kailangan po nating bigyan ng buhay. So that's why andyan lang po yung mga grammar natin, the topic markers. Okay? So that's all for today and God bless.